So hello no ngayon no, ito ay patungkol sa purgatorio no na mga pinapanipaniwala ng mga tao no. Madalas natin yan maririnig dito no, may namatay, may mga taong ano mananabtan na iligtas mo ang kaluluwa ni Kuan sa purgatorio. Gusto kong malaman ninyo, purgatorio is not existed talaga. Wala talaga yan sa Biblia. Ang Biblia, klaro na nagsasabi, ang Panginoon mismo nagsasabi, dalawa lamang ang pagpipilian ng isang tao, langit at saka impyerno. Dito sa kasulatan mababasa natin, pagkatapos mamatay ang isang tao, haharap siya sa hukuman, babangon siyang muli. Lahat tayo pagkamatay natin dito, sa mundong ito, babangon tayong muli. At haharap sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Yung iba patungo sa buhay na walang hanggan at yung iba naman mapaparusahan. Kasi nga, pagkatapos mamatay ang isang tao, judgment yan, hukuman yan, haharap sa Diyos. Mababasa natin yan doon sa Biblia. In I saw the dead, small and great, standing before the throne. At hahatulan siya according sa kanyang mga nagawa dito sa lupa. At kahit sinong pangalan na hindi nakasulat sa Biblia, na hindi nakasulat sa libro ng buhay na nasa ating Panginoon, itatapon sa impyerno. Yan ang sinasabi dito. Dito sa Biblia, kahit ilang beses mo baliktarin yan, wala kang mababasa dyan na purgatorio. Huwag kayong maniwala sa ganitong klaseng kasinungalingan. Kung akala nyo, wala rang epekto ito sa inyo, maniwala kayo sa akin. Sa paningin ng Panginoon, kayong lahat na naniniwala dyan, sinungaling talaga. Sinabi na yan ng ating Panginoon, binalaan na tayo ng ating Panginoon. Sinabi niya, huwag niyong dagdagan ang aking mga salita at huwag niyong babawasan. Dinagdagan nila ng purgatorio na wala naman talagang purgatorio sa Biblia. Every time na maniniwala kayo niyan sa mga purgatorio, hinahatulan nyo lang ng kamatayan ang inyong sarili. Bakit gugustuhin nyo mamatay? Bakit gugustuhin nyo mapunta doon sa kadiliman ng impyerno? Hindi yun parang kape na mapapainit lamang sa inyong katawan. Apo yun nalalamon sa inyo. Yung mga pare, madre, or yung mga matatanda na nag-uutos sa inyo na maniwala tayo sa purgatorio, ligtas natin sa purgatorio. Si Kuan andun sa purgatorio ngayon kasi masama yung pamumuhay niya, andun pa yun sa purgatorio. So kailangan ipagdasal natin yun para maligtas siya at makawala siya sa purgatorio at maligtas. Kalukuhan yan, kasinungalingan yan. Darating talaga yung araw kung ipagpatuloy nyo mamumuhay sa ganitong kasinungalingan, ipakilala sa inyo sa Panginoon ang inyong pagkasinungaling. At ang sabi ng kasulatan, walang sinungaling na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Iwasan niyo po ang mga ganito kasi ito sa akin babala lamang. Kasi nga totoo naman talaga na wala talaga yan, hindi talaga nakasulat yan. Maraming mga tao noon na nangaral sa purgatorio, hindi nga nila alam kung ano yan. Hindi yan existed sa Biblia. Sinungaling kayo, hindi yan nakasulat dito sa Biblia. Sa bagay, kayo rin naman ang mapaparusahan if you continue to believe in lie. Umiwas po kayo kasi ang kaparusahan po sa mga taong sinungaling na namumuhay sa kasinungalingan, matindi. Yung religion na yan, yung Catholic religion na yan, umiwas kayo, demonic talaga yan. Idolatry. Puro kasinungalingan ang mga doktrina dyan. Ihahatid kayo niyan sa impyerno pagdating ng araw. Kung hindi kayo gigising. Maraming mga tao nagsasabi, dito ako namulat, dito ako mamamatay. Dyan ka talaga mamatay. Mamamatay ka sa kasinungalingan, sa false doctrine pagdating ng araw. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Sandali lang ito. Tapos sasayangin mo sa mga ganyan. Ang Diyos
Ang Diyos, ibinigay na sa atin ang buong katotohanan nakasulat dito sa Biblia sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sinabi na nila dito ang katotohanan na walang nakasaad dyan na purgatorio. Dito sa panahon ni Moises, sinabi ng ating Panginoon, pinagpili niya ang Israelita sa kamatayan o sa buhay. Kung ano man ang kanilang pipiliin, yun ay magiging kanila na yun. Buhay o kamatayan. Pagkatapos mamatay ng isang tao, judgment yan. Walang purgatorio yan. Judgment ka diretso. Hukuman ka yan. Hukuman agad yan. Kaya nga dito sa kasulatan sinabi, no, lahat ng katotohanan malalaman yan pagdating ng kamatayan. Kung ikaw namumumuhay sa kasinungalingan o sa katuwiran, sa katotohanan. Basahin niyo po ng maigi ang Biblia nang hindi po kayo magiging hangal at hindi po kayo magiging bulag. Kung paniwalaan niyo lamang ang sinasabi ng inyong church leader na hindi niyo sinasaliksik o kinukumpara kung ano ang nakasulat sa Biblia, ikaw ay magiging deceive. Ikaw ay ma-deceive o malilinlang ni Satanas. Yung mga tao na yan, nangangaral niyan, mga tao niyan ng demonyo. Hindi lahat ng mga taong may dala ng Biblia o nangaral sa salita ng Diyos ay tao ng Diyos. Ang mga tao na nangaral sa salita ng Diyos na hindi naman talaga tukma ang mga sinasabi niya dito sa nakasulat sa Biblia, yung mga tao na yan, tao yan ni Satanas at hindi yan tao ng Diyos. Kaya kung maniwala kayo dyan sa mga purgatorio na yan, ihanda nyo lang talaga ang sarili nyo pagdating ng araw kasi doon talaga kayo magigising sa apoy ng impyerno. Believe it or not, believe me, diyan talaga patungo ang mga taong maniniwala niyan. Magagalit kayo sa akin, paninindigan ko ito na hindi ito nakasulat sa Biblia. At lahat ng mga bagay na hindi nakasulat sa Biblia, demonic yan. Galing yan sa demonyo. Kaya intindihin nyo, basahin nyo ang Biblia nang hindi tayo magiging hangal, hindi tayo magiging mangmang, at hindi tayo malilinlang ni Satanas sa kanyang mga paikot-ikot na mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan na ipinangaral ng kanyang mga tauhan. So mag-ingat po tayo. No? So hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.